Sa Jerusalem, malapit sa Sheep Gate, may isang lawa. Tinatawag nila itong Bethesda. May 5 silong na nakapalibot dito at sa ilalim ng mga iyon ay nakahiga ang napakaraming may sakit, mga bulag, pilay at paralitiko. Lahat naghihintay dahil kung minsan gumagalaw ang tubig at ang unang makapasok ay gumagaling. Kaya sila'y nakamasid, naghihintay, umaasa. At sa gitna nila may isang lalaki. Hindi lang ilang araw, hindi lang ilang buwan, 38 taon. 38 taon na nakahiga. 38 taon na halos pero hindi sapat. 38 taon na walang tumutulong. Walang magbubuhat sa kanya. Walang magdadala sa kanya sa tubig. Hanggang sa isang araw, may pumasok sa lugar na yon. Si Jesus. Hindi siya pumunta sa pinakamalakas. Hindi siya lumapit sa pinakamalakas ang boses. Pinili niya ang pinakamatagal ng naghihintay at direkta siyang lumapit sa kanya. Walang paliwanag, walang pagpapakilala. Isang tanong lang, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang lalaki, pero hindi pananampalataya ang laman nito. Wala pong tutulong sa akin. Kapag gumagalaw ang tubig, laging may nauuna. Mga dahilan na hinubog ng mahabang paghihintay, isang buhay na nasanay na lang. Pero hindi siya nakipagtalo. Nagbigay siya ng utos. Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Walang tubig, walang himala sa lawa, walang ritual, isang salita lang. At agad, bumalik ang lakas sa mga paa na matagal nang hindi gumagalaw. Nagising ang mga kalamnan, tumibay ang mga buto, tumayo ang lalaki. Sa unang pagkakataon sa loob ng 38 taon, nakalakad siya. Ngunit sa ingay ng karamihan, sa gitna ng kaguluhan, ang nagpagaling sa kanya ay wala na. Tahimik na naglaho si Jesus sa gitna ng maraming tao. Walang palakpakan, walang pagkilala, isang himala at isang lalaking hindi alam kung sino ang nagbago ng kanyang buhay. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Dahil araw iyon ng Sabat, at nang makita ng mga pinuno ng relihiyon ang lalaki na buhat ang kanyang higaan, hindi nila tinanong ang tungkol sa paggaling, kundi ang batas. Araw ng Sabat, hindi ka dapat nagbubuhat ng higaan. Sumagot ang lalaki, ang nagpagaling sa akin, siya ang nagsabi na buhatin ko ito at lumakad. Sino siya? Pero hindi niya alam. Naglaho na ang nagpagaling sa kanya. Pagkaraan sa templo, muling hinanap siya ni Jesus. Hindi nagkataon, sadyang sinadya. At sa pagkakataong ito, hindi nakatawan ang kinausap, kundi ang kanyang buhay. Tingnan mo, magaling ka na. Huwag ka nang magkasala. Baka may mas malala pang mangyari sa iyo. Dahil ang paggaling na ito, hindi lang tungkol sa paglalakad, kundi sa pagiging buo. At doon niya nalaman, siya ay si Jesus. May mga taong hindi paralitiko ang katawan, pero ang buhay, naiipit sa pangamba, naiipit sa paulit-ulit na pagkakamali, naiipit sa paghihintay, naghihintay ng tamang oras, naghihintay ng tutulong, naghihintay ng pagbabago. Pero paano kung pareho pa rin ang tanong, gusto mo bang gumaling? At paano kung ang sagot ay hindi sa paghihintay, kundi sa paggalaw kapag siya ay nagsalita? Kung may bagay sa buhay mo na matagal ka nang nakakulong, ito na ang sandali mo. Hindi mo kailangan ng perpektong pagkakataon. Kapag nagsalita ang Diyos, kumilos ka at pwedeng magbago ang lahat.